What's up, yo, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, for today's episode, pag-uusapan natin kung nasa na nga ba sila. Ano nga bang nangyari dun sa mga hinihintay nating wishlist, sa mga umingi na pangalan, nagparamdam na pangalan from the past. So, pag-uusapan natin kung nasa na nga ba. And then, credit sa nakuhaan ko ng larawan na ito. Nandito si Iliana Aduana, Caitlyn Payton, Winwin Marquez, Gabby Garcia, Chelsea Fernandez, Katrina Legado, Dindy Pajares, Maureen Montaigne, Gabby Basiano, at Maria Isabela Galeria. Kasi sila naman talaga inaabangan hanggang sa kasalukuyan. And ito nga, hanggang ngayon na palapit na tayo sa darating na Miss Universe Philippines 2025. Parang ilang linggo na lang din. Matatapos na ang January. Napakabilis na, parang hindi na natin namalayan. Kung last year, parang napakatagal ng January. Biruan pa nga nun, last year, January 32 na, 33, 34. Pero ngayon parang ang bilis, no? January 12 na agad. So, ayan, marami pang mga magaganap na Miss Universe of Philippines local pageant. Ayan, and ito nga lang, kakatapos lang ng press presentation ng MU Page Quezon City. Nung isang araw, kinoronahan ng bagong MU Page Iloilo. Kakatapos lang din ang preliminary competition ng MUPH Laguna. So, hanggang Pebrero, bago ang press presentation, unti-unti nang natatapos sa mga local search. At syempre, kasabay na rin ang mga appointment or yung mga sashing ceremony. Kakatapos lang din ng sashing ceremony ng MUPH Naik and Cavite. Pero kahit ganun pa man, kahit ang dami nang nangyayaring mga gantong event, pero parang hindi pa rin natin maramdaman yung kasing lakas ng naramdaman natin last year, no? Yung bardagulan na naramdaman natin last year. Kasi wala pa rin mga pinakikilalang malalakas. Itong mga nasa larawan na ito, wala pang pinakilala. Wala pa pinapakilala or confirm na kahit isa. Kaya naman talaga hanggang ngayon hindi pa rin natin maramdaman kung nasa na ang puksaan. Last year, may mga bago, may mga newbie na dumagdag sa roster, and bukod sa mga veteran, itong mga newbie na to, nung pinakilala sila kagaya ni Alexi Brooks, ni Tara nung panahong iyon last year, doon na feel agad natin yung puksaan, no, kahit mga newbie pa lang sila, and then dumagdag nga dito yung mga veterans. Pero ngayon nga na papalapit na tayo sa katapusan ng Enero, hindi pa rin natin maramdaman yung ganitong feels. So, ang tanong nga ng mga madlang pageant fans, kung nasa na nga ba ang mga babaeng inaantay natin. So, marahil nagtatago. Marahil hindi naman talaga siguro sila sasali, no? Talagang pinaingay lang ng mga pageant fans ang mga pangalan na ito. Ay dahil nga wishlist nga, di ba, wishlist. So pinaingay lang ng mga pageant fans yung pangalan, and hindi naman talaga kumpirmadong sasali sila. And siguro isa sa mga dahilan kung bakit nga hindi makasali ang mga ito, kasi nga gawa rin ng local franchise. Kasi lahat nga sila, kung nanaisin mang sumali sa MUPH, ay daraan sa local franchise unless i-appoint sila ng local organization. Pero kung wala mag-a-appoint na local organization sa kanila, lahat sila ay kailangan mo nang sumali sa mga national pageant. Kagaya nga kunyari sa MUPH Pampanga, MUPH Laguna, MUPH Iloilo, which is very risky naman talagang gawin. Kasi syempre, gagastos ka para sa national pageant nang walang kasiguraduhan. Kasi hindi mo nga alam kung ikaw mananalo sa national pageant, tapos nakagastos ka na. And then, pag nanalo ka doon, although sagot naman ng local franchise ang mga gastusin para sa laban mo sa nationals, hindi rin naman yun 100% sure, maglalabas ka pa rin ng pera. So, doble-doble gastos talaga, no? Tsaka syempre, nakasalalay din talaga yung pangalan mo na may narating ka na previously dun sa mga contest na sinalihan mo, national, international, and nasasaba ka ulit sa local. So, very risky talaga sa mga wishlist natin na veterans na sumali ulit
sa mga local pageant para lang makakuha ng representation. At yun nga yung drawback ng local franchise, yung mga gantong franchise system kasi nga na lilimitahan talaga yung number ng candidates. And then yun, mahirap talaga yung eksena ngayon para sa mga veterans kasi hindi mo nga or hindi nila alam kung susugal ba sila o hindi. Kaya yun, mukhang itong darating na MUPH puro mga baguhan ang makikita natin sa edisyon na ito. And sa mga pageant pages, nababasa ko nga yung comment na tila wala pa nga daw malalakas silang nakikita. Though meron na rin naman for me kasi may mga kinoronahan malalakas, pero parang nga sa iba wala pa raw silang nakikitang malalakas. Siguro ayun nga din ay bunga ng very limited na mga kandidatang lumalaban sa national pageant. Kasi, syempre, lahat ng mga babaeng ito ay nagdaan sa nationals. So, yung mga sumali mula dun sa national pageant ay yung mga baguhan nga nating mga kandidata or kontesera. Wala nga dun yung mga veterans. So, very limited din talaga yung nagiging choices natin. Hindi katulad nung normal na screening lang na kung saan lahat nga ng mga veterana, baguhan, or what, pupunta sa isang venue, magpapascreen, and then sasalain sila, nun yung mapipili, siya yung magiging contestants, official delegates, ganyan. So, nagigets nyo ba yung screening process versus yung sa nanalo sa national pageant. Kaya, yun, tapos ito nga yung isang araw lang kinoronahan na nga yung MUPH Iloilo. Ayan, bagong MUPH Iloilo, yung successor niya, Lexi Brooks, and itong ang lalawigan na ito, sinasabi natin, isa rin sa malalakas pagdating sa MUPH kasi pinaghahandaan nila to every year. Though, veteran na rin to, itong kinoronahang MUPH Iloilo dahil hindi rin to bago sa mundo ng pageantry at sa modeling world, pero sinasabi pa rin ng iba na medyo mahina pa rin ang candidacy. Unlike sa estado ni Alexi last year, nung kinoronahan siya, pagkorona pa lang kay Alexi, winner na agad ang status. Pero pagdating nga sa MUPH Iloilo na bago kinoronahan, hindi ganun kalakas yung ingay. So, hati-hati pa ang reaksyon ng mga tao sa bagong kinoronahan kasi hindi nga ganun kalakas yung naging dating niya simula nung nakoronahan siya. Pero let's see kung ano nga ba ang ibubuga nito sa darating na competition. And then katatapos lang din ng preliminary competition ng MUPH Laguna at mukhang nasa Laguna nga ang winning glow ng mga kababaihan. Hindi, kasi karamihan sa mga candidates ng MUPH Laguna this year, makikita mo talaga ng winning glow. Para tatlo sa kanila, for me, nakita ko yung mga video na nag-circulate sa social media ngayon, and parang tatlo sa kandidata ng MUPH Laguna, nakikitaan mo ng winning glow. At number 1 na nga dito for me, ay itong si Eloisa na mula sa San Pedro, Laguna. So, check natin kung ano nga ba naging performance niya sa preliminary competition. At mukhang itong ang babaeng ito ang kukompleto or dadagdag mula dun sa mga bago nating aabangang mga MUPH candidate. So far, binabantayin ko ngayon MUPH Baguio, MUPH Ligan, MUPH Cebu City, MUPH Cebu Province, at ito ngang si Miss San Pedro, si Eloisa, kung sakaling makuha niya ang representasyon ng Laguna or ng isa pang town kasi dalawang kokoronahan sa Laguna or dalawang delegado sa probinsya ng Laguna. Kung sakaling makukuha nga ito ni Eloisa, isa na rin siya sa babantayan natin. So sa tingin nyo guys, for you ba, what are your thoughts kung hindi natin makikita itong mga veteran na ito na hinihilingan nating makita ulit or kahit isa man sa kanila? Sino ba sa tingin nyo babantayan natin ngayong baguhan? Comment nyo na dyan para mabantayan talaga natin at maabangan natin kung ano bang ipapakita nitong kalibre sa competition. Ayun nga, sa darating na competition, marami pa tayong aabangang mga anunsyo, pasabog, or kumpirmasyon. Kasi panigurado, magkakaroon na ng mga sashing ceremony yan. Kaliwat kanan na yan, puro sashing ceremony na. And masasarado na nga ang ating isipan or masasaliado na itong mga thoughts natin kung masasali nga ba itong babaeng to
o hindi habang papalapit na yung press presentation na sinasabing magaganap nga daw sa February. Siguro 3rd week yun. So, kayo ba kung ano ba sa tingin nyo yung mga abangan pa natin? I-comment nyo na lang dyan para mapag-usapan natin yan sa mga susunod na episode. Thank you so much for tuning in for today's episode of our Pageant Passion Podcast, Grounding Conversation. So, kung may mga gusto kayong i-comment or i-topic natin sa mga susunod na episode, comment nyo dyan sa baba para naman magawa natin yan ng video at mapag-usapan natin yan sa mga susunod na araw. Again, this has been Carl Loyola. Thank you so much for tuning in. Again, don't forget to like this video na din and follow me sa lahat ng mga social media para updated kayo sa mga susunod na ganaps and happenings. Again, stay fabulous mga pageant panis. Keep shining and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.